Ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky at Pangulo ng US na si Donald Trump ay nagkaroon ng isang matinding bangayan nitong Biyernes kung saan umani ito ng maraming reaksyon mula sa buong mundo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sa video na ito, ating alamin ang mga naging pahayag ng mga pinuno at mataas na opisyal hinggil sa nangyaring Oval Office clash. Kasama sa naglabas ng kanyang reaksyon, si German Chancellor Olaf Scholz. Ayon sa kanya, walang sino man ang nagnanais ng kapayapaan nang higit pa sa mga mamamayan ng Ukraine. Iyon ang dahilan kung bakit kami ay magkakasamang naghahanap ng landas sa isang pangmatagalan at kapayapaan lamang. Ang Ukraine ay maaaring umasa sa Germany at sa Europe. Naglabas naman ng pahayag ang Pangulo ng France na si Emmanuel Macron sa isang panayam ng mga mamamahayag sa Portugal. Ang Russia ay ang aggressor at ang Ukraine ay ang mga na-aggress. Sa palagay ko ay tama tayong lahat na tulungan ang Ukraine at parusahan ang Russia. 3 taon na ang nakalilipas at patuloy na gawin ito. Kami, ang Estados Unidos, ang mga taga-Europe, ang mga taga-Canada, ang Japan at marami pang iba. At dapat nating pasalamatan ang lahat ng tumulong at igalang ang mga nakikipaglaban mula pa noong simula. Dahil nakikipaglaban sila para sa kanilang dignidad, kalayaan, kanilang mga anak at seguridad ng Europa. Ito ay mga simpleng bagay, ngunit mas mabuti silang matandaan sa mga oras na tulad nito, iyon lamang. Naglabas din ng reaksyon ang Italian Prime Minister na si Giorgia Meloni. Ayon sa kanya, ang bawat dibisyon ng kanluran ay ginagawang mas mahina tayo at pinapaboran ang mga nais makita ang pagbagsak ng ating sibilisasyon. Hindi sa kapangyarihan o impluensya nito, ngunit sa mga prinsipyo na nagtatag nito, lalong-lalo na ang kalayaan. Ang isang dibisyon ay hindi mapakinabangan ng sinuman. Ang kinakailangan ay isang agarang summit sa pagitan ng Estados Unidos, Europe at mga kaalyado na mag-usap ng lantaran tungkol sa kung paano namin balak na harapin ang mga matinding hamon sa ngayon na nagsisimula sa Ukraine kung saan pinagtanggol natin noong mga nakaraang taon at tatawagin tayo para sa mga haharapin pa. Ito ang panukala na nilalayo ng Italia na gawin sa mga kasosyo nito sa mga darating na oras. Pinakita naman ni Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer na suportado niya ang Ukraine at ng buong United Kingdom nang magkaroon ng mga ito ng pag-uusap sa Downing Street. Pahayag ni Starmer na pinapanatili niya ang kanyang walang tigil na suporta para sa Ukraine at ginagawa ang kanyang parte upang makahanap ng paraan sa isang pangmatagalang kapayapaan batay sa soberanya at seguridad para sa Ukraine. Sa isang post naman sa X ng Foreign Minister ng Canada na si Melanie Joly, inilahad niya na nakipag-usap ito sa Ukrainian Foreign Minister upang muling patunayan ang tuloy-tuloy na suporta ng Canada para sa Ukraine. Ang Canada ay nananatiling nakatuon sa pagbibigay ng kinakailangang tulong upang matiyak ang seguridad, soberanya at pagiging matatag ng Ukraine. Naglahad din ng reaksyon ang Foreign Minister ng Denmark na si Lars Løkke Rasmussen sa Facebook. Ayon sa kanya, ito ay magkakaroon ng epekto sa Ukraine. Dapat mayroong lugar para sa matatag na pag-uusap kahit sa pagitan ng mga kaibigan. Ngunit kapag nangyari ito sa harap ng mga rolling cameras, na tulad nun, may isa lamang na nagwagi at siya ay nakaupo sa Kremlin. Di rin napigilang magsalita ang dating Pangulo ng Russia na si Dmitry Medvedev at ngayon ay ang Deputy Chairman ng Russia's Security Council. Sinabi niyang, isa raw itong brutal na pag-uusap at pagsaway sa Oval Office. Naglahad din ng suporta sa Ukraine ang European Commission President na si Ursula von der Leyen sa isang post nito sa X. Pahayag niya na ang dignidad ni Zelensky ay pinarangalan ang katapangan ng mga mamamayan ng Ukraine. Maging malakas, maging matapang, maging walang takot. Hindi ka nag-iisa, mahal na Pangulo.
Magpapatuloy kaming magtrabaho kasama ka para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Ganon din ang pinakitang suporta ng Pangulo ng Moldovan na si Maya Sandu sa isang post nito sa X. Pahayag niya, ang katotohanan ay simple lamang. Sinalakay ng Russia ang Ukraine. Ang Russia ay ang agresista. Ipinagtatanggol lamang ng Ukraine ang kalayaan nito at yung sa atin. Nakatindig kami kasama ang Ukraine. Sa isang paraan ng pagpapakita ng internasyonal na pagkakaisa, binisita ng punong ministro ng Espanya na si Pedro Sanchez sa Kiev upang ipahayag ang isang €1 billion military aid package sa Ukraine. Pinalakas ang walang tigil na pangako ng Espanya para sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Ukraine. Last year, we provide €1 billion in order to provide military capabilities to Ukraine. This is something that we are going to repeat in the year 2025, and of course, we stand with Ukraine and of course with President Zelensky. Ngunit hindi lahat ng mga pinuno ng Europe ay sumuporta sa Ukraine. Pinuri ng punong ministro ng Hungarian na si Viktor Orban, si Donald Trump, sa post nito sa X na nagsasabing ang Pangulo ng Estados Unidos ay matapang na nanindigan para sa kapayapaan, kahit na mahirap para sa marami na maunawaan. Amerikai elnök, amelyik meglepte a világot azzal, hogy azt csinálja, amit ígért. Ő előre megmondta, hogy ezt fogja csinálni. Például a békeügyében is megmondta előre, hogy minden eszközzel békét fog teremteni. És most ezt teszi. És közben az ukrán elnök meg nem akar békét, vagy legalábbis nem akar olyan föltételekkel békét, mint amit az amerikaiak ajánlanak. Miközben ez az ukrán egyébként a végsőkig kimerült. Meghalt rengeteg ember, árvák, özvegyek, iszonyatos anyagi pusztítás, elmenekült több millió ember. Lényegében lélegeztető készüléken van Ukrajna. Ha az Európai Unió és az amerikaiak nem adnak pénzt, akkor az ukránok nem tudnak harcolni, sőt az ukrán állam sem tud talpon maradni. Egy ilyen helyzetben lévő elnök tárgyalt az amerikai elnökkel, aki meg békét akar. Hindi naman nagpahuli sa pagpahayag ng suporta sa Ukraine ang Norwegian Prime Minister na si Jonas Gahr Støre. We stood with Ukraine from the first day. We will stand with them also when a potential peace deal comes, no doubt about it, and we will probably step up our aid. But I will not make any speculation about troops now, because there's so much that needs to be, clarified. What does that mean? Is it a peace monitoring troop? Is it a peacekeeping troop? Is it going to be at the front line? Is it going to be somewhere else? What will be the security guarantees? There are other countries that are, more, habited to do that kind of contribution. So let's see when we know what that may be, and then certainly Norway will be contributing to, the follow-up of a potential peace deal. But you wouldn't rule it out at this stage? I don't open the door, I don't close the door. Okay. We want to see more from it. At hindi pa nga dyan natatapos ang mga bansang sumusuporta sa Ukraine. Ito pa ang mga reaksyon at pahayag ng iba pang mga pinuno at opisyal. Tinawag ni Trump si Zelensky na isang diktador ng walang halalan at tumanggi na kilalanin ang Russia bilang agresor. Ang administrasyon ay naiulat na isinasaalang-alang ang pagtigil sa mga pagpapadala ng kagamitan. Nahaharap ang Ukraine sa posibilidad ng pakikipaglaban ng walang tulong ng Estados Unidos. Ang Oval Office clash na ito ay minarkahan ang hindi pagkakasundo ng US at Ukraine, ngunit nag-udyok din ito para sa ibang mga bansa na ipahayag ang kanilang tuloy-tuloy na suporta at nanindigan para sa Ukraine. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.